Pwede po ba? Ama namin sa langit, sa ngalan ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay nagsusumamo sa inyo. Maraming salamat, Lord, para sa bawat taong nandito ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong gabay sa lahat ng aming gagawin at sa mga Lord, Holy Spirit, teach me how to pray for all these people. Maraming salamat, Panginoon, na pag may pagkakaisa, may malaking pagbabalang darating. Pag may pagkakaisa, Lord, nandiyan ka lagi. Lord, itulong mo sa amin, Panginoon, na maging mga taong may integridad. Then, Lord, pag may integridad, kahit walang tumitingin, kahit walang nagbabantay, kahit nasaan kami, gagawin namin ang tama. Gagawin namin ang nararapat. Lord, please let us have a peaceful, orderly elections. Mamuna ka, Panginoon, sa aming lahat. Let your angels from heaven stand guard over Pasig City and the whole Philippines. Panutin mo kami, Panginoon, bawat isa sa amin at ang aming siyudad, Panginoon, ng iyong banal na dugo si Kristo. Pagpalain mo lahat, Panginoon, ang nandito ngayon, natatakbo, bilang konsehal, bilang vice mayor, bilang congressman, Panginoon. Let your kingdom come and your will be done here in Pasig City. Let your glory be revealed in the city. Let us shine, let us all shine brightly for you, Jesus. Guard our hearts, every Filipino's hearts, lalaki, babae, matanda, bata. Guard our hearts from greed, from apathy, from complacency. Lord, I pray a blessing over every family represented here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Father. Amen. Amen. Ngayon ka na akong sasabihin, alam niyo ba, nakalagay sa Biblia, pag ating pinanalangin ang ating mga otoridad, ang mga leaders ng ating bansa, pagpapalain tayo, magbuhay tayo ngayon. We live quiet lives of dignity. May the Lord grant you His peace, His grace, His wisdom as we vote this coming elections. Mahal namin kayo. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Pasig! Ang nag-iisa! Pasig! Sama! Hi, friends! Hi, lover friends! Isang mapagpala, magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong patingin, mga Pasigenyo. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahalang lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at subuin ang korupsyon. Kayo ang aking pinapati kasi kayo po ang naglublog sa mga magigiting na tao na sa harapan ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayo bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulong. Politikang may panuluhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiingit sa lungsod ng Pasig. Ang dami mga kausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira.
Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pero usapan na natin mga magigiting konsehan, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero mula dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ang dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Ito na po, pakikilala na po. Alam niyo naman siguro kung kanino ng mana. Kanino pa, hindi si nanay. Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kunting katahimikan na po. Kunting katahimikan na po. Relax na po kayo. Relax na po. Yung mga nandito sa may likod, gising na gising po tayo. Yung mga nandito sa bandang kanan, kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa kayo, hindi ko kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan, medyo nalihinaan po ako. Nakasan niyo naman po ang inyong hinuan. Huwag natin kalimutan yung mga nakatayo sa upper box. Hanggang sa general admission. Magandang umaga po sa ating mga nalungsod, sa lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa Mucha ng Pasig Mega Market. Salamat sa ating mga maninila, sa administration po natin dito, federation at iba pang mga kasamahan dahil tumatayan po kayo na muli po dito gawin ang kick-off ng giting ng Pasig. Alam niyo po, mula 2016, tuwing mag-uumpisa, kung sila pa lang po ang pinapupunod hanggang 2019, kasama si Congressman, 2022, kasama ng buong giting ng Pasig at ngayon naman po 2025. Lagi po kami dito sa Mega Market ng uumpisa. Kaya maraming salamat sa mga kasama natin dito. Natunay na namang ang layo na ng narating natin bilang isang bansa. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na naipakilala at inagdat na itagulot po natin dito sa ating lungsod Pasig. Hindi ko po makakalimutan noong 2019. Bumisita po, 2018 po pala yun, pagkatapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami ni Congressman dito sa ating Mega Market. Siyempre, kailangan po kami ng Charisse. Kung po kami dyan, inigisa pong alin na lumapit sa akin. Mabilis lang! Ako po kami ni Kong, mabilis na lumapit sa akin.
Sabi niya, tumakbo siya tayo. Kahit kung ano po, hindi ko kayo naintindihan. Hinabol ko siya. Hindi ko na gagawin ko yun, hinabol ko siya. Kahit ko na, ano po yun? Basta susuko pala namin kayo. Pasensya na, hindi kami makalala. Alam nila yun. Hindi ko rin po makakalimutan, nasa third floor po kami ni Corman sa tsakihan po natin. Itong side po yun, kung hindi ako nagkakanari. Hindi ko malalaro yung sakto yung lugar. Pero third floor po yun, sigurado ko. May lumapit naman po sa akin. Isang tendera, may hawak po ng mga bilao. Sabi niya sa akin, Konsi, konsi pa lang ako nun. Konsi, pakyawin mo na itong tindak ng ligo. Tinignan ko yung paninda niya. Sabi ko, pati, hindi naman ligo yun, sabin-sabin yan. Hindi ko bibili niya. Sabi niya, hindi Konsi, secret lang. Nasa ilalim yung ligo, pakawal kasi. Bawal daw magtinda ng ligo sa mega market. Hindi po mabilang ng mga panahon na yun, yung napupuntahan namin ni Corman, kaya kami sa mga barangay, iba't ibang subdivision, iba't ibang BOA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas isang araw na walang lalapit sa akin, sasabihin na, pasensya na, hindi kami makasama. Kasi anak namin, scholar. Kasi pinsan ko, nagtatrabaho sa City Hall. Kaya sabi sa kanila, pag nakitang kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng solar. Noong 2019, huwag po sana natin kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po natin kalimutan na hindi po pagbabago ng mga lamang o ng bukat ng mga politiko ang pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay, makabuluhan at pamamagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. Unampis na natin yung mga pagbabago. Naalala ko, isa sa unang kong ginawa, tinanggal yung, naalala nyo dati, puso yung mga card. Hindi nagpapalos ko rin. Ay, hindi pa pala. Diba nung araw natin, bago magkakita, gusto yung mga blue card, yellow card, naalala niyo po yun? Kung masimot ang maglaan, o kung may kakilala ka, sigurado mas mabilis ka makakakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakakuha ka ng benepisyo pati sa ospital, pag may blue card, libre daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko? Inanggal ko yung card. May iba nagalit po sa akin. Sabi, ngayon, ba't mo naman tinanggal yung card? Hindi naman ako benepisyo dyan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat ang iilang ang benepisyo. Ginawa natin ngayon, hindi mo kailangan ng card. Pumunta ka lang sa ospital, kung balance billing po tayo. Kung anong servisyo ng meron, kung anong servisyo ang kaya ng pamahalaan, wala nang arte-arte pa. Basta taga-Pasig ka, ibibigay po sa iyo. Sa ibang larangan, totoo po ito. Pero tanong ko po sa inyo, ano po ba yung naging pinakasimbolo natin? Maliit na bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo na winakasan natin yung palakasan system sa lungsod ng Pasig. Ano po yun? Ang ating pamaskong handog. Sino po dito bago 2019? 2018, sa inyo, ilang dekada na po natitira sa Pasig.
Sino po sa inyo bago mag-2019 ay hindi nakatanggap ng pamagsumado? Kami magtataas ng kamay. Lumitaw din sa meron, pagpaborito, meron, pag hindi, wala. Pag nakaaway mo yung mga nakaupo, wala. Pero ngayon po, ginagawa natin, wala 2019, pagkapahay-pahay po natin. Hindi po simbolo na po yan. Pero ngayon, wala 2019. Sa 2019, hanggang sa kasalukuyan, sino po ang nakatatanggap taon-taon ng pamagsumado? Wala. Matagpasan-taas na tayo. Maraming maliit na bagay. Pero dito po, sa pamamagitan ng pamagsumado, at sa iba pang halimbawa, gaya ng pagtanggal natin ng mga card-card, tinatingnan natin na posible. Hindi na kasi ang mga posible na hindi natitingnan kung malapit ka sa mayor o malapit ka sa kusina, basta ikaw ay pasigin nyo, basta tagapasig ka, pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan. Kung kaya, gagawin na lang po natin. Winakasan natin yung kultura, yung sistema ng palakasan. Tinanggal din natin yung estilo ng politika, yung mga lumang estilo ng politika, kung saan puro pananakot, kung saan uso yung nakutan, na kung hindi ka gusto, ikaw yung unang, sa ikaw yung unang i-demolish. O kaya gano'n na, ibang benepisyo, tatanggalan yung samahan ninyo, hindi kayo mapalapit. Winakasan po natin yan. Ano po yung ginawa natin sa lokal na pamahalaan? Ngayon po, pagkatapos ng mass regularization program natin, inaglan natin yung politika sa lokal na pamahalaan, sa ating demokrasya. Sabi natin dapat trabaho muna, walang politika. For the first time sa history ng ating kasaysayan, mas maraming regular at permanent employee kaysa sa contractual. Bakit po natin ginawa yan? Para hindi po politika ang iniisip ng mga empleyado, para magtrabaho sila na mas maayos. At para nag-aayos, nagtatrabaho sila na maayos, na-safe po siya, inayawan natin yung takutan, inayawan natin yung sobrang-sobrang politika. At pangatlo, at ito yung pinakamatinding pagbabago na napagtagumpayan po natin bilang mga pasilyo. Giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin tunay ang katotohanan ng pagulong ng biling natin. Nilabanan natin ng korupsyon na ngayon, pinakikinabangan po natin. Nagbuunga na po ngayon yung pinaghirapan natin. Nilabanan po natin. Narinig na naman po ito. Pero, totoo po. Hindi lang 1 bilyon kada taon na natitipid natin na dating napupunta sa bulsa lamang. Kung tumatanggap po ako ng iba, hindi lang 9 billion ang pera ko kayo. Totoo po yan. Napaisip ko 9 billion. Ang malaking pera po. Pero kung 20% lang, sa iba, mas malaki pa eh. Chismis ko, 30% daw eh. Depende daw sa proyekto, minsan 40-50%. Kasi 20% lang. Kung tumanggap lang ako ng 20%, ilang mansyon lang meron ako. Hindi lang 1, 2, 3 billion, 9, 10, 11, 12 billion. Ako, naibig ako siguro kung tumatanggap ko ako niya. Pero tinanggal natin yung gano'n sa kalakaran sa ating pangalaman. Kaya natin tumayo dito. Proud tayo na sabihin na nag-release tayo ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, hindi mananatiling savings yan. Siyempre sa una, pag natikin mo, galing corruption, bumaba yung presyo ng kontrata, hindi ba nung nakaraan, inauguration tayo sa nagpayong. Kung dati siguro, mga 16, 17 million yun, makabigit pa. Pero ngayon, kahit nataas na ang presyo ng semento, ng materialis, nagawa po natin 1.4 kilometers na tayo, 40 million pesos na. Pero ito, maganda naman. Ang dami natin natitipid. Lumaki pa yung income natin, hindi tayo nataas ng buwis. Dito sa palengke, nagbaba pa tayo ng buwis. Nagbaba pa tayo ng charge natin. Malaki po. Pero tumaas pa rin yung income natin. Kasi walang tubig. Walang bawas. Walang ulang. Lahat po
serbisyo ng ating pamahalaan para lalong matulungan ang mga Pasigenyo na nangangailangan ng tulong. Yan po ang focus natin ngayon. At nasimulan na po natin. Yung nabanggit po kanina. 2022, nakita natin. Budget tayo para sa mga senior natin. Hindi makatanggap ng DSWD. Gawan din natin ang programa, local senior pension. Ngayon po, hindi lang po basta may local senior pension tayo, nasa 20,000 na, beneficiaryo nito. Pero isasama na rin natin yung mga maliliit na SS pension hanggang 4,000 pesos. Kwalipikado na rin po. Kasalo na po ni na Ponsi Pao yan. Alam nyo, ang dami po. Habang nandito po ako sa harapan ninyo yun. Sa totoo, iniisip ko, kung pa ba yung mga ito? Kasi ang dami po eh. Lahat ng mga programa natin, lumalawak ng lumalawak. Kung isang araw, ang kwento ni Chairman Eric, kakabukas ng cardiac catheterization lab natin sa PCGH, yung mga procedure sa puso, hindi na tayo kailangan sa malayo. Dito na lang. Sa lungsod ng Pasig, kaya po natin gawin na. Hindi po si Ponsi Volta. Hinulungan tayo sa mga tricycle natin. Nagpakasabkas yung income ng Pasig. Pero, ibabayo ko sa paligid, ibabayo sinisigil sa mga vendor, sa mga tricycle driver. Yung prangkisa, libre na. Yung plaka, libre na. Hindi na natin sila sinisigil. Tulong na natin yun. Pag isang araw na rin po yun. Ang dami po magandang nangyayari ngayon sa lungsod ng Pasig. Kaya nyo yung iba kung gusto nilang magulat-gulakan. Pero tayo alam natin kung ano totoong nangyayari sa lungsod ng Pasig. Pero kailangan ko lang din po sabihin na ang totoo, yung mga magandang nangyayari po ngayon sa ating lungsod. Hindi ko po yan nagawa yan kung ako na mag-isa. Noong 2019 hanggang 2022, natamaan pa tayo ng pandemya. Buti na lang kasama natin si Cocoman. Pero sa ito, marami rin pong pagsubok. Ang hirap ng mga iba, gusto natin magpakilala ng pagbabago. May mga umaharang, may mga umaaral, may mga nagsasabi na, hindi, huwag na yan, huwag na yan. Isang kong kwentong halimbawa, yung Pogo. Ngayon, pati sa national, ngayon na yan ng Pilipinas. Dahil hindi naman Pilipino yung naikinapang doon. Nagdudulot mo siya ng ibang kasamaan. Gusto kong pagpawalan ng Pogo. Ano nangyari? May mga ibang opisyalis sa city government natin. Sila pa yung naglalakad para sa Pogo. Isang halimbawa na po yan. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng kakampi na mayorya. Sa pangunguna ni Vice Mayor Dodon Jaworski, umayos ang City Council natin. Gumanda ang performance ng sangguniang panlungsod natin sa pangunguna ni Vice Mayor Dodon Jaworski. Yan po ang katotohanan. Ano nangyari? Sa halimbawa natin sa Pogo, sa tulong ni Councilor Simon, tayo po ang unang LGU sa buong Pilipinas na nag-ban ng Pogo. Binigyan niyo po kasi ako ng mga kasama na mga kasaga na hindi lang basta magpapalulok sa pwesto, kundi align sa vision natin. Kailangan nagkakaisa tayo. Hindi pwedeng isang barko, dalawang direksyon. Hindi pwedeng isang aeroplano, dalawang direksyon. Kailangan, isa po ang direksyon natin. Tungo sa ikaw-ugat. Tungo sa pagkamaluyot ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Pakikilang ko naman po ng tambayan si Coach Paul. Hindi siya pinala noong 2022, pero nagtrabaho pa rin po. Tayo yun, nakapatayo tayo sa pamumunan ni Coach Paul sa Enoga. Ng CSO Academy. Hindi siya nakaupo, pero nagawa niya po yun. Congratulations sa lungsod. Maraming problema sa lungsod natin. Ang dekade-dekade ng problema. Meron po na ditong
Ismar, taga-Anfor Grandes, taga-Tampakan Los. Hinihiyan po. Maraming problema sa ating lungsod, lalo na pagdating sa lupa. 30 barangays po natin. May problema sa lupa, halos na. Ngayon po, anong ginawa natin? Dekada ng problema. Yung Ismar, 4 decades, hindi maayos-ayos yung problema sa lupa. Tampakan Los, ganoon din. Yung sa Anfor Grandes, ganoon din. Yung sa tayo naman, sa Malasaka, ganoon din. Hindi lang apat na dekada yun, 5 dekada pa nga yun. Sa tulong ni Councilor Kiko Lucia, naayos po natin na maraming problema sa Pasig na dekada ng problema. Solusyon ang ginawa po natin. May mga challenge tayo sa kuryente, hindi makapitan ng kuryente, nag-one up ang kasama natin, nag-jumper, mga kapitbahay natin. Ano pong ginawa natin? Nag-isip tayo ng solusyon. Hindi pag-uusapan ng ownership ng lupa, pero bigyan natin ng temporary permit para maging legal, ligtas, hindi prone sa sunog ang mga kabahayan. Yan pong ginawa ni Councilor Bubu. Pagdating sa solo parents natin, di ba may batas po yung nasyonal. Pero sa ito, ang NGO pa lang naman ng depende rin sa kakayaan, parinal lang ng NGO. Pero tayo po ang isa sa una na NGO na nagbigay ng solo parent allowance na 1,000 pesos per month. Sa tulong ni Councilor Angelo, may proposal na sa kayo na makikilong na tulong para sa mga benefit natin na persons with disabilities. Si Councilor Ayan, hindi pa yan nakaupo, kaya sa susunod niya po siya sa gilid. Pero marami rin na itulong sa atin yan yung chair siya ng National Youth Commission. Lalo na sa programa para sa mga kabataan po natin. Pagdating naman po sa... Ano gusto mo po? Relay. Pagdating naman po sa pagpapatupad ng pagdating sa mga budget, ito po, mga barangay officials pala, maraming salamat sa mga barangay officials. Mahumay po kayo sa susuporta. Ngayon, budget ng city, budget ng mga barangay, kitang-kita po natin. Kinilalahan po natin, walang tinatago. Dati, ito tanong ko ngayon, may mga namumuna, may mga nainitang project, pagtingin na dapat ito yung unangin, bago yan. Pinakinggan naman natin ang feedback ng bawat isa. Pero, ang napakagandang tanongin din po sa kanila, eh nung sila yung namumuno, nung sila yung namakayagpag, di ba hindi naman natin alam kung magkano yung mga project? City Hall na lang po, ngayon alam ko exact, panoorin nyo na lang yung video tungkol sa City Hall, ay mausapan yun. Pero, ngayon, kitang-kita nyo, nakapaskil mo nga kung magkano. Alam nyo kung saan mapupunta, nagbibigay pa ako ng breakdown, nag-report pa ako sa iyo, gumagawa pa ako ng mga video kung saan yung ulang ko. Ito, breakdown niya, ito yung sa building, alam yan, yung sa kalsada, ganito, yung sa IT infrastructure, ganito talaga na po yan, ito yung sa architecture, ito yung sa plumbing, naka-breakdown lahat. Pero naalala niyo po, ito mga ako, hindi natin alam yung total cost, yung mga renovation ng City Hall, yung mga ginagawa ng City Hall, sa Old City Hall po natin. Meron po ba kahit isa sa atin dito na alam kung magkano yung mga yun? Kahit isa sa atin dito, walang may alam kung magkano yung mga project nun. Ang tumutulong sa atin para maging mas transparent pa ating mamagitan at maging maayos ang mga proseso natin, lalo na pagdating sa budget ng Chairman ng Committee on Appropriations, si Consimaro. Si Consiboy naman, hindi rin po siya nakaupo. Pero quick siya, ba? Ang laki din po na naitulong sa atin, kahit hindi pa siya nakaupo, volunteer na siya madalas. Kasi sa edukasyon, siyempre, kailangan ko rin batiin ang kanyang ina, si Councilor Cory. Councilor Cory,
yung scholar na lungsod ng Pasig. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Alam po natin yung mga magandang nangyayari. Kaso sa pagbabago at sa pagpapatuloy ng pagbabago, hindi naman po talaga may iwasan na yung mga iba ay ayaw nila yung pagbabago. Ang tanong, bakit? Kaya naman po siguro makakasagot yan. Pero kung akong tatanungin ninyo, siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Wala naman tayong bagong kalaban eh. Hindi naman ang totoo, wala tayong bagong kalaban. Eh, medyo bago sa paningin natin. Pero nandun din naman sila nun. Yung mga nasa City Hall, alam naman nila. Sila naman nag-uwi yung sa akin. Sila naman ano yung nagkakayang pang dati na sila yun. Wala pong bago na kalaban natin. Pero ganun po talaga. At doon din namin makikita na tunay yung pagbabago na pinatupad po natin dito sa lungsod ng Pasig. Dahil po kung masaya lahat at kaibigan natin lahat, pati yung mga nakikinabang doon sa lumang kalakaran, kung gusto nila sa akin, doon kayo mag-alala. Baka may mali akong ginagawa kung gusto nila sa akin. Pero ngayon, nandito na po tayo. Kaya ano sila, kung gusto nilang paatras, kung gusto nilang pa-U-turn, okay na po, karapatan po nila isigaw, gusto nilang isigaw. Pero tayo mga Pasigenyo, tayo sa lungsod ng Pasig, hindi tayo aatras, paabante, pasulong, pasulod ang mga Pasigenyo. Kasama si Congressman Romano Romulo, Vice Mayor Rodon Jaworski, at ang mga konsehan ng Hiking na Pasig, tuloy-tuloy tayong lalaban para sa kinabukasan ng ating mahal na syudad. Maraming salamat mga Pasigenyo. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Konsoy, Hiking ng Pasig. Di ba po ako tapos magsalita? Dito lang po. Pahuli na lang po. Huwag po natin kakalimutan. Inuulong na lang po. Road straight. Hindi ng Pasig. Maraming salamat po sa Pasig. Mabuhay ang ating mahal na lungsod. Muli! Number 4 sa Malata, Mayor Rico Soto! Hindi ng Pasig. Ayan, sa kayo natin po na kaya sa ating pagdano, ang magbawal sa Congress na Romano, magsalari sa ilang Romano, magbalaki po ako, at may kaya po ni Vice Mayor Donald Jaworski, Ma'am Mikey Buwako, at syempre ang magulang ng ating Mayor Rico Soto, Ma'am Connie Reyes, and Bossing Rico Soto para sa isang photo opportunity. Group picture na po tayo mga kaibigan. Sige po. Ito po ang pumili ng Pasig sa District 1. Muling iboto, mapunto sa Rota, Councilor Rota de los Santos. Muling iboto, number 6 sa Rota, Councilor Eric Gonzalez. Muling iboto, number 11 sa Rota, Councilor Tito Rustia. Muling iboto, number 13 sa Rota, Councilor Pao Santiago. Iboto, number 14 sa Rota, Councilor Rocho Sabata. Muling iboto, number 15 sa Rota, Councilor Simon Tandaco. Mula naman po sa District 2, muling iboto, number 1 sa Rota, Councilor Buboy Agustin. Muling iboto,